Nabawi ko yan lahat. Itong portion yun. Ito yun na lang po. Oo, lahat yan. Mabait naman yung ano, co-aids. Kaya, pagtulungan sila. Sabi doon natin mangyari sa pambahay. Ang bango nyo ah! Sariwang-sariwa! Naalala nyo, nagpunta tayo rito, dito. Sige, huwag na tayo lumikit. Ama yung ganito, malul pa. Pero hindi yung lupa. Awa kay Rodi ha? Sa kanan. Kuya, assist mo ako kuya. Kuya, assist mo ako. Para sa empleyado? Sa pangkalahatan. Illegal settlers, mga for demolition na yung building, o tas mga empleyado. 3,000 square meter na loading. So para whole community, may sports facility, entertainment, may trabaho, may bahay. Ilang pamilya? Marami doon. Oo, may awan Diyos, may awan Diyos. Vertical? Vertical, yung in-city vertical housing na. Ilang level? Pinag-uusapan namin, baka abutin kami maximum 5 story each building. Sir, yung slaughterhouse complex, na ano laman ng complex dun sa slaughterhouse naman? Kompleto yun. Kung ano yung standard na kailangan na isang slaughterhouse. Plus, sa mga animal lovers, wag na kayong mag-alala. Meron din kaming ginawang building para sa kanila. Sa mga nakukolekta nating aso, pusa, stray dogs, and cats, or mga pets na nakakalat sa kalye na kinukuha natin. Meron din tayong lugar para sa kanila. At of course, yung office. Kasi ang hirap naman magtrabaho ng squatter ka. Eh nga lang pagiging squatter sa tirahan, ang hirap na. Sir, may veterinary rin? Oo, kompleto. Kung ano yung required para sa mga hayop, plus yung paano mapapanatiling ligtas at malinis yung karneng ibinebenta sa lungsod ng Maynila. Palalakasin natin ang industriya ng pagkakarne sa Maynila, wherein i-implement ko yung batas pagdating ng araw natapos ito na walang karne sa Maynila na hindi dumaan sa Betas Slaughterhouse. Para mas maraming katay, mas maraming trabaho, maraming opportunity sa mga vendor namin ng karne sa lungsod. Ngayon, nangyayari, yung ibang lugar, kakatay, dinadala sa Maynila. Bakit? Wala kaming maayos na slaughterhouse. Ito, hindi naman kailaw. Hindi naman namin kinukubli. Yan ang itsura ngayon. Di ba? Yan ang inabutan ko. Pero, andyan na yan. Let's move on. Let's fix the problem. Hindi pwedeng manatili itong ganito. Sir, target date of completion? Early next year.
Mabilis to. Ano to, 6 to 8 months. So, Kasama sir yung pabahay. O yung ano, slaughter yung pabahay, lang, slaughterhouse. Yung pabahay, ayan, narinig mo naman si engineer kanina, magkaano na. So, susukat na. Lalawayan na, hanggang todits lang. Pero this is for them. This is for the people of Manila. Yung sa bunga na area, ano gagawin po yun? They will continue, but after everything. Kami, basta sila makipagtulungan sa amin, at sila, at sinabi ng City Legal, tama ang kontrata nila, then so be it. But for the meantime, hindi namin yan priority. Ang priority ko yung para sa tao. Pabahay, slaughterhouse para sa mga trabahante at negosyante, ang karne sa lungsod ng Maynila. At saka yung para do sa inire-request sa akin ng mga netizen, yung para sa mga aso at pusa. Bibigyan natin sila ng maayos at malinis na kalalagyan. Clinic. Okay? So, Mayor, ilang taon nang walang office ang... Ilang taon ba nakaupo yun dati? Ayun. Hindi naman, ayoko ng ano eh. Ayoko na yung politika. Basta, ang katotohanan, ito ang itsura niya ngayon. Hindi na pwedeng ikubli. Ngayon, ipinagpapasalamat ko dito sa mga trabahante dito, kahit na pansamantalaya mga yan, pinipilit nilang kunin ang atensyon ng syudad ng Maynila, pamahalang lungsod. Natulungan silang linisin. Ibig sabihin, nagkukusa sila. Ako yun naman ang lagi kong panawagan. Kapag nakipagtulungan ng tao, malaking bagay. Di ba, noong isang araw nga lang, napabalita, di ba, sa TV station, yung mga karneng hindi ligtas. Tapos kahapon, nanawagan tayo sa ating mga meat inspector sa BIB, na Director Burdeos, Dr. Santos, at mga kasama niya na palaganapin, paigtingin ang pagsisiyasat ng mga karneng binibenta. For the meantime, kasi wala naman kami slaughterhouse. Pero pag meron kami slaughterhouse, mas lalakas to. Kasi dati, malakas ang katay dito. Kasi this is top of the line. Alam nyo ba na ang ginamit dito is Australian technology? 50 years ago. Yes. Isa to sa the best slaughterhouse. Look at the size. Diba? But be that as it may, kami magsisikap, maisayos mo. Sir, yung tatayo mo, anong technology? Australian? Secret. Hindi naman. Ano na ngayon kasi, nung araw, dahil wala namang masusing pag-aaral na available sa ating bansa patungkol sa pagpapatakbo ng slaughterhouse. Pero ngayon, may kawani ng pamahalaan, may ahensya ng pamahalaan. NMIC, for that matter. We can be guided by NMIC. We can be guided by other national agencies. So, what we're gonna do is just simply follow rules and regulations to have a better classification. Kasi every slaughterhouse are being classified. So, a maximum goal is the highest classification. At may awa ang Diyos, sa tulong ng lahat, tingin ko, hindi naman imposible. May babalik. Yung maibabalik, garantisado na. Yung pagpapataas ng kalidad, klasifikasyon ng bitas, ayun ang pangarap namin lahat. Kahit ipagtanong nyo yung mga tumitira ng baka dyan, saka baboy, yun ang pangarap din nila. Kasi the more na mataas ang klasifikasyon, the more maganda, mas maraming pwedeng maging customer. Mayor, di ba meron tayo sa Kapulong Bridge, yung ilalim noon, yung gumagawa ng longganisa na nakakadiri. Ano po ba, meron pa po ba kayong info na may ganun pa rin ngayon? Hindi naman kami titigil. Medyo marami-rami nahuli natin nakaraan. Kaya
medyo tingin ko marami na nasasaktan. Oh, that's 2,000, that's 2.5 ton. You think po dahil po ba yun sa kakulangan ng slaughterhouse? Kaya I